So yun guys, magandang buhay po buong Pilipinas, no? Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. So for today's video ay pag-usapan po natin, no? At panoorin po natin itong video na ito mga kasyawing. Yung one-on-one interview po ni Tid Filon at kay Secretary, Comelec Secretary Jude Garcia mga kasyawing. At may matindi po siyang babala, no? Sa mga kandidato mga kasyawing. So huwag natin patagalin mga kasyawing. At hingin ko sana ang inyong suporta na sana po yung mag-subscribe po kayo, like and share po para po updated kayo lagi sa mga bago kong upload na video. So ano pa hinintay natin? Panoorin na po natin itong video ito mga kasyawin. Makapaghihintay ng 45 days itong mga taong ito ay kung ano ba ang problema kung nag-ban na lang kayo sa loob ng 45 days? Siguro naman, di ba? Ganun ba talaga ito? Itong akap na ito, ka-importante? Maaari sabihin natin, yung IX, pwede siguro kasi nga in crisis, no, namatayan, etc. Pero yung akap, ano ba ang logic doon? Ba't di sila makapaghihintay ng 45 days man lamang? Ano po ang inyong wisdom doon, Chairman? Apo. Kayo ang binigyan ng poder ng komisyon to decide on this matter. So ulitin ko lang, bakit ho ba pumayag kayo na ma-exempt itong akap, hindi naman siya matter of life and death? Kasi kung babasahin mo yung kanyang, yung mismong yung guidelines muna, itong original ng DSWD, at pinahigpit ngayon siguro po na guidelines, ito po ay hindi naman po ikamamatay ng Pilipino kung hindi siya makatanggap nito. Ano ba logic talaga dito? Ano po ang inyong logic? Ba't yung pinagbigyan ito itong akap? Chairman, hindi kaya kayo kinausap dito ng ilang mga mambabatas at may kasamang banta na pag hindi ka pumayag pa i-impeach ka? Chairman George Garcia po ay ating istorbohin sa kanya napakaabalang trabaho this morning. Good morning po, Chairman George. Magandang umaga po, Sir Ted, at magandang umaga rin po, Ma'am DJ Chat sa mga kababayan natin. Magandang umaga po. Salamat na marami muli. Chairman George, nagbigay po kayo ng exemption para po sa 4Ps, AX at TUPAD at AKAP dito po sa election ban na ito. Ano pong dahilan po ninyo, Chairman? Sir Ted, una-muna po nung nakaraang linggo rin, nakapagbibigay na tayo, nakapaggawad na tayo ng exemption sa ating pong DOH at sa ating din pong Department of Labor and Employment. Ngayon po, pagkatapos po nun, nag-file naman itong DSWD at alam niyo po, dalawa lang po kasi ang pagpipilian natin. Absolutely iban ang lahat ng mga ayuda ngayon darating na 45 days before the election, o bigyan natin ng pagkakataon na makapamigay ng ayuda sa mga mahihirap nating kababayan, pero mag-i-impose tayo ng napakamahigpit ng mga restrictions o kondisyon na kinakailangan susundin ng DSWD. Sapagkat Sir Ted, ang DJ Chacha, alam niyo po, sa bandang huli ang DSWD kasi naman talaga ang magpapatupad nito at magsisigurado na ito ay hindi maaabuso ng kahit na sinong politiko, kandidato man o yung mga opisyal ng pamahalaan. So, Chairman George, kaninyo, DSWD ho naman, no? In this case nga po, yung under their, yung programa nila, tupad for DOLE, right? Okay, Tama po. So, meron kayong guidelines. Anong basic po dito? Ano ang bawal po, sir, dito po sa inyong pagbibigyan ng exemption, pero may kondisyon? Ano po ito? Personally po, ang ating nilagay, sinulat ko handwritten. Number 1, strictly kinakailangan ma-observe ng DSWD. Una, absolutely no politician o kaya naman kandidato present during the distribution ng mga ayuda in whatever form, name, o kung ano man po ang designation niyan. Number 2, sabi po kasi ng kalihim ng ang ating sekretary ng DSWD na meron silang ginagawa na guidelines na striktong ipapatupad ang pagdidistribute ng mga ayuda na to. Gusto po namin mag-submit sila sa amin ng guidelines na yan. At number 3, dapat strictly observe ang implementasyon ng guidelines na yan, hindi lamang ng DSWD, ng personnel officials nito, kung hindi mga partners po niya. Anytime, Sir Ted, ito po ay warning, anytime, pwede namin i-withdraw ang exemption na yan na ibinigay namin sa DSWD, and take note din po, yung initial po kasi nilang pina-approve sa amin o yung iniyan exemption ay parang napakaliit na amount lang. When it comes to AKAP, Sir Ted, parang 844 million. Doon po sa AX, more or less, yan po ay 6 billion. Pero yung AKAP na laging pinag-iinitan at laging contentious,
yan po medyo 844 billion lamang. Ibig sabihin, nangangahulugan, sure tayo na meron pang susunod na request for exemption. Kaya ang sa amin, kinakailangan ayusin nila yung distribution dito sa 844 bago kami makapagbigay muli ng dagdag na exemption dun sa iba pang susunod nilang i-request. Okay, so ang sinasabi po dito, ang violation lang dito po sa sinasabi pong exemption na ito ay kapag meron ng ginamit sa politika. Ano po, pag ginamit ka, may papel dito na anumang mga markings o presensya noong kandidato. Tama po, Chairman? Tama po, Sir Okay, Ted, sapagkat sige. sa bandang huli po, ang polisiya Okay. at paano ito i-distribute ay nasa DSWD. Okay, sige. So, ano po ang penalty dito? Opo, tsaka na muna yung kandidato. Penalty po sa DSWD kung sila ay pumayag na mangyari po yung pinagbabawal na iyon. Talakayan natin sa mismong opisyal ng DSWD magmula sa kalihim at mga subordinates niya. Maliwanag na maliwanag, in-emphasize natin, election offense po kasi yan, Sir Ted. 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong, hindi pa kasama dyan yung administrative liability ng mga opisyal ng pamahalaan na magkakamali at hindi susunod sa patakaran na nilagay po natin doon sa ginawad natin na exemption. Administrative liability noong tauhan ng DSWD o sino man taong gobyerno na nagpahintulot nito? Tama po, Sir Ted. At yun po yung sinasabi natin. Naniniwala naman po tayo ng mga professional lahat. Yung ating mga social worker, yan po ay may mga lisensya at hindi nila papayagan na magkamali at magdungisan itong mismo magandang proyekto po na ito. Pero at the same time, syempre, in-emphasize din po natin sa mga opisyalis mismo ng departamento na dapat naman protektahan nila yung mismong programa na ito na, again, ito po ay 45 days lang naman yung prohibition at yung exemption na ginawad natin at sana po yung sa 45 days na yan, maipakita nila na magiging maayos naman itong kanilang magiging distribution. Administrative penalty, sino ho maghahain nun kontra doon sa empleyado ng gobyerno? Kahit po kami, Sir Ted, pwede po kami mismo at yung criminal liability din, Sir Ted, kami rin po yun. Election offense po yan eh. Abuse of state resources kung sakasakali at therefore yan po ay nakalagay mismo sa ating Omnibus Election Code. So yung pong taga-DSWD o taong gobyerno, hindi siya kandidato ha? Opo, meron siyang criminal liability rin. Yes po, Sir Okay, Ted, and sige. administrative Opo. liability. Okay, yung kandidato po naman, opo, regardless po sa posisyon na tatakbuhan, ano po ang kanyang kakaharapin? Sir Ted, napatunayan na namin itong nakaraan. Nagtanggal kami ng mga governors at mga mayors dahil sa maling paggamit ng pondo ng sambayanan, lalo na ng mga local government. And therefore, ito po ay ground for disqualification. At the same time, ito rin po ay isang election offense. Para po naman doon sa mga kandidato rin. And so, ito po yung warning muli sa kanila na wag po nila kami susubukan sa bagay na ito. Okay, Chairman, kailan po magsisimula yung ban? Ito po, base sa ating Omnibus Election Code, ay 45 days before the election. Kasama po din dyan, Sir Ted, ang public works ban eh. So, yan po ay 45 days before the election. So, sa usapin po ng 45 days na iyan, kailan po ang petsa niyan? Kung May 12 po ang ating halalan. Ito ho ba'y campaign period for national? That's party list, 45 days. That's February po ba ito? Hindi po. Pagka po 45 days, Sir Ted, dyan po ay technically parang local start po ng local campaign. Yan po ay magsisimula sa March 28. At ang start naman po ng national campaign ay February 11. Kung makikita nyo, Sir Ted, yung batas merong may disconnect. May problem sapagkat yung batas nagpe-prescribe ng 45-day period ng campaign pero yung pong kampanya sa national ay magsisimula, sabi rin ng batas, 9 araw bago ang eleksyon. So meaning to say, yung prohibition ay hindi pa applicable sa 90 days, so yung mismo kalahati ng 90 days at magsisimula lang ang prohibition doon sa kalahati ng 9 araw which is 45 days.